Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Spirit Guides, Universe, Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits. And ilang days na lang is Christmas na. Syempre, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And sa mga nagpa-book po ng reading, mga nagpa-advance sa booking, maraming salamat din po. And again, reminder ko lang po no, na hanggang December 23 lang po tayo magkikita-kita. Pero yung reading po is continuous naman po. So, kailangan ko lang po ngayon is konting pangunawa po, no? So, kailangan lang po natin magpa-schedule muna, especially po sa mga kahit po rush yan, is kailangan po magpa-schedule po muna tayo. And, what else? Okay, so, ito pong reading na ito is magiging gabay po to sa inyo, or magbibigay din po ng some advice, no? Or, ano ba? Kaliwanagan no, sa araw-araw. So, ito rin po is, tayo po is sa spiritual. So, ito pong reading na to, expect nyo po na more on spiritual po talaga. Meron nun pong parang tipong normal, tipong material, tipong dito sa mundong to, pero madalang po ako mag-reading ng ganun. Depende po yun sa baba ng card. And still, nandun din po yung pumapasok pa rin ng pakonti-konti, yung mga spiritual. And again, sa mga baguhan po dito, ako po is spiritual tarot reader, oracle reader, divine healer, and also ritualist po. No? So, sa mga gusto pong magpa-ritual, gusto pong magpabaklas, especially po ng mga gayuma, spell work. So, yan po yung ginagawa ko para po maibalik po yung dating sigla, pagmamahalan ng pamilya, ninyong mag-asawa, ng buong pamilya as well. No, hindi lang po sa mag-asawa, kundi yung kapayapaan at pagmamahalan ng buong pamilya. Yan po yung priority ko. And kahit po sa mga couples po, or like wala pa naman po mga anak, mga ganyan. Pero dito yung tipong fiancé na, naaagaw pa po ng iba dahil ginayuma. Yan, yung mga ganyan po is binabaklas po natin yan. Okay? So ngayon po, ano po bang energy ang makukuha natin? So ngayon po, ano po bang energy ang kukunin natin? Actually, syempre yung from the past, no? Actually, parang gusto kong mag-earth signs, air signs, water signs, mga ganyan. Gusto kong mag-ganyan. Pero I'll try, no, hanggang mag-end ng itong year na to para po meron kayong monitoring. So, ngayon po, ang kukunin po natin is more on earth signs, no? Okay, so sa earth signs muna tayo. So, ano-ano ba yung mga earth signs na yan? Para lang po sa alaman ng lahat, no? So, ito is yung mga elements, no? So, earth signs, so ito is meron tayong fire signs, meron tayong water signs, meron tayong earth signs, and air signs. So, yung earth signs po is mga Taurus po to, no? Taurus, kung sino po yung mga Taurus dito, sino po yung mga Virgo, and Capricorn. Okay, so yun po muna yung reading natin for today. I mean, I'll try my best na gawin ko pong 4 times ngayon, starting today, ang reading regarding sa mga, kung ano po yung mga energies ninyo. So, kung ang earth sign is Taurus, Virgo, Capricorn, now ang fire sign is mga Aries, no? Ito sulat nyo na po to or tandaan nyo na po na kayo po is Aries. Pag fire signs po, no? By the way, bago tayo magpunta dyan, ano ba ang meron sa mga earth signs, no? Ito is mga grounded po to, no? Medyo may pagka, parang in the negative way is mga medyo materialistic, but I know, medyo pang may pagka-practical din. May mga ganon. Pero kasi depende rin po yan sa ano. And ito is mga talagang kayang tumayo sa mga sariling paa. Alam niyo po yung tipong ito yung mga taong kahit sinasabi ko nga sa reading before na iwan nyo man po to sa disyerto, sa gitna ng karagatan, mabubuhay po to dahil sa diskarte. No, hindi po to mahilig umasa sa iba. Itong mga earth signs, no? Nag-ano kasi yung computer ko eh. Wait lang po So, yan. Medyo babalik-balik tayo kasi nga parang nag-ano yung monitor ko. Okay.
So, yan. So, describe ko na lang po muna yung earth signs muna. So, ganun po ang major behavior ng earth signs. Mga dependable, ganyan, grounded, reliable, ganyan. Though, andito po yung minsan pagka-materialistic, but then, kahit pa paano, still practical. No, tipong andito yung hindi mo naman kailangan bumili ng mga luxury goods, no? Or things na pwede namang halimbawa, medyo meron naman kaya naman ng mirror copy. Na pagka bibili ng original, halos pareho lang naman. And sa dadala lang naman yan. Yung mga tipong ganun. No? So, ganun ang mga copies or mga earth signs, no? Okay? So, again, ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo. And since andito na po tayo, and ipapakita ko po sa inyo na ito po is talagang, ako po kasi may ubo po ako eh. Wait lang po. Taas ko lang ng konti yung camera para makita niyo po na talagang ito is edible. So, ito po is, no need to shake. No need to shake this oil. So, ito po is iinumin. Ako po kasi medyo putok na naman ng ubo ko actually. So, ayan. Ito siya. So, yan yung iinom. Hindi naman siya masyadong punong-puno. Ito po is, pagkalahatan po to. Pangontra sa kulang, barang, lasong, usog, gayuma. No? Pero may mga instructions po akong ibibigay sa inyo once na nag-avail po kayo nito, okay? So, since ako may sabit sa muna, kailangan ko talaga uminom nito araw-araw. Since may gas-gas po lalamunan ko, talagang mahapdi siya. Mahapdi talaga siya. So, ganun po siya. And, pwede nyo rin po itong panghaplos. Pero ito po kasi is more on intake po to. No? And yung black oil, yun po yung pang external lang talaga na hindi po pwede talagang inumin yun. Okay? Okay, so let us pray na. Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal na Iso Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po, yung napakalalakas sa kapangyarihan banal, ang dugo banal, ang halaban banal, ang spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood. Naway kami po inyong patuloy na pagkalooban ng kaligtasan, iligtas po sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng naming karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so, ang daming cards, no? Pero syempre, aalamin po muna natin kung ano ba ang meron sa earth signs, no? So, ito is, dito man tayo sa past. Ihimay-himayin po natin yan. And meron po tayong kukunan ng message from angels sa bandang huli. No? Para naman magkaroon din kayo, kung meron mang hindi magandang message, no, is at least meron naman pong pampalakas ng loob na tinatawag ba. No? So, let's see kung ano ba ang meron sa inyo. From the past, no? For earth signs. Again, this is for earth signs. Ha? Then, later, mag-aano tayo ng for pero ito po is kahit for earth signs, pero napadaan po to sa inyo at nag-caught to ng attention sa inyo, meaning po this is yours, no? This is your reading. Kahit po nakalagay is earth sign. Kung hindi man po kayo earth sign, kung kayo man po ay fire sign, air sign, ganyan, water sign, well, sa'yo rin po to. Kung sa tingin nyo po yung caption or title nito is para po sa inyo, no? Or parang resonate kayo sa yun. Okay, so ano ba meron sa'yo ng mga nakaraan? And we have the poverty card. Or maybe iba sa inyo talagang nawalan or nagkaroon ng disposition sa buhay. Or maybe nagkaroon ng di magandang karanasan itong mga nakaraan. Na parang tipong andito na yung nasusuffocate na kayo. Or merong tipong talagang hardships, no, na napagdaanan. Parang alam nyo po yun, yung tipong meron mang progress, meron mang development sa inyo, pero parang napakabagal. Unlike before na parang ang bilis ng pasok, ang bilis ng resulta, ang bilis ng lahat. But itong mga nakaraan is andito po talagang parang ang bigat, parang nung mga nakaraan nyo po to, ha? Ito is earth signs again, okay? So andito po yung para kayo nakakulong,
Yung gano'n, medyo isolated. Hindi masabing isolated totally kasi nakakapag-ano naman kayo eh. Meron naman changes or meron namang movement. Yun nga lang, ang bagal. And minsan lang is nagkakaroon din ng delays. No? Hindi man araw-araw o hindi naman kadalasan, pero andito yung talaga may hardships, no? Okay, so we also have the rise of civilization. Kukuha lang po tayo ng 10 cards dito for your past. Though, andito kasi yung bakit ganito, no? Pero andito naman yung sige lang ang pagsisikap mo eh. Sige ang pagsisikap mo, sige ang pagpupursige mo sa buhay. Kasi for sure meron kang iba pang mga dapat na tulungan or tutukan para hindi lang para sa iyo, okay? So now is andito yung gusto mo lahat is magkaroon ng development. Gusto mo lahat is magkaroon ng magandang outcome or resulta. Because of hindi lang naman ito para sa iyo sa karamihan, no? Pero andito talaga yung parang last maybe mga 3 months ago, 2 months ago, mga tipong ganyan is talagang dapang-dapa ka. Or talagang andito yung halos parang naging hopeless ka kung meron pa bang chances na umangat-angat ka, mga ganon, no? Okay, so for some of you also is nandito yung nagkaroon ka rin ng astral, no? Astral experiences. Or maybe yung iba sa inyo dito talagang nakakapag-astral na. Astral and in a way na talagang andito yung meron din na rin po kayong vision. Kasi pagka ako based on my experience po sa vision, nakakapag-request ako eh. Kasi ako yung nandun. So minsan sinasabi ko sa universe, kay God, sa mga nando doon, dali niyo ako sa ganitong lugar. Gusto ko malinaw. Palakihin niyo kasi hindi ko makita. Lalaki yun. No, so andito yung maybe nagme-meditate ka. No, actually through meditation talaga madali ang astral. And meron namang tulog ka, doon ka pala nag-astral, mga ganon, no? Okay, and next is andito yung position of authority. And for some of you is siguro dito yung nagtatanong ka, no? Kasi meron ka ditong card na kumbaga andito yung nasa position of authority ka or andito yung fame or maybe for some of you is nare-recognize na ngayon. But andito yung and you have the power. Maybe you are a healer dito, no? Or nasa spiritual ka talaga. But nandito yung bakit nagkakaroon ka ng ganito? Or bakit ka naka-experience ng poverty or parang hirap, delays, no? Or parang ang movement is napakabagal, no? So maybe for some of you dito is maybe merong mga energy vampire or maybe especially po to sa mga healers, no? Kung halimbawa kung kayo is meron pong mga ginagamot and andito po napapagaling niyo po sila, talaga po nakakapanghina din niyo po yun, ano? Talaga po hindi po alam niyo po yung medyo may kabigatan din, lalo na po kung sunod-sunod, and lalo na kung ang mga ginagamot dito is talaga po malalakas, na hindi lang isa, kundi grupo, angkan, mga ganyan. And danas ko rin po yan, no? But you have the power. And actually, sa tingin ko dito, you have the power na tanggalin, no? Or magkaroon ng magandang panimula ulit. No? Though andito talaga yung first card mo dito is talagang ito yung pinagdaanan mo ng mga nakaraan eh. Na nagkaroon ka ng maybe hindi lang physical, maybe meron din emotional, mental, and also financial, no? Okay, so we have the addiction. So maybe for some of you, no, parang kailangan nyo rin po i-limit to. Maybe because of kaya lang naman nagkaroon kayo nitong addiction, like for example is nagkaroon kayo ng experiences like parang nagrebelde kayo, mga tipong ganon. Ito yung nagiging cause, no? So actually nagkaroon ka nito because of meron ko yung pinagdaanan before about sa mga relationship, love issues, nagkaroon ng love affair, third party, mga tipong ganon. So parang dito is nagkaroon kayo ng yung stress nyo dito is talaga namang bonggang-bongga. That's why andito yung parang ang pakiramdam mo dito is yun nga, naging hopeless ka. And to the point na parang may naglalaro din sa isip nyo na what if, no, ganun din ang gawin ko dito. Parang alam mo yun, re-revenge. Pero hindi ko magandang gawain yun.
Again, yung mga ganyan po is let go, let ganyan na lang po yan. Kasi meron po dito nga nakaka-experience na parang hindi nyo po matatawag na love, no? Kasi parang ang nangyari dito, love of convenience, meaning is andito yung uh, parang hindi minahal eh, parang andyan lang siya dahil napapakinabangan ka. Paano kung wala? Masasabi mo po bang kung sa'yo tingin mo mahal ka, pero sa iba hindi, no? So iba po yun, iba po yung pagmamahal na pinapakita niya sa'yo. I mean, siguro gusto ka lang niya makasama because of andito nga yun, may nakukuha siya, may nakakata siya sa'yo. Pero after that, kung halimbawa wala, kamusta ka naman? Kamusta kaya kayo? No? So maybe may mga ganun din naglalaro sa isip mo, pero etong person na to is talagang true love mo. Talagang pinakamamahal mo to. So ito yung mga pinagdaanan mo before, na mga nakaraan. So again is kailangan lang natin ng yan ang sinasabi ko. So meron talagang gustong alam niyo po yung isabotahe yung relasyon ninyo. Meron pong tao na talaga pong kung anong meron man kayo, especially po ng mga nakaraang linggo is para more on love reading ako eh. Pero andito po yung meron po dito na since this is a group of living, tribe, community, mga ganyan, kulto, mga ganyan, na ang gusto po talaga is ang mawasak or masira po ang relasyon ninyo or ang pamilya ninyo. Okay, so isa po yan sa mga pinagdaanan nyo nung nakaraan na muntik na, no? Kamuntikan ng mawasak ang inyong pamilya. And dito kasi parang naging cause is maybe naapektuhan ka, and nandito yung talagang sumabog ka na to the point. You have the volcano. So sumabog ka na, nagalit ka na, napagod, napundi, natipong gano'n. So andito rin po yung parang wala na rin pong respeto. So ito po is one of the reasons din kung bakit ka galit na galit. Or maybe parang nabastusan ka because of, you have the victim here which is a sexual assault na for some of you here, no, is talagang when it comes to intimate moments ninyo ng person mo is andito yung pag ayaw mo, igigid niya. Parang rape, mga tipong ganun. So yan din po yung nagiging cause ng away niyo kasi gusto niya, ayaw mo. No? Most of the time gusto niya pero ikaw ayaw mo. So parang nakakabastos naman po talaga yung gano'n. Sana naman po kung meron pong nanonood dito na lalaki, pagka ayaw po ng person niyo, please respect them. Kasi hindi naman po robot ang mga babae. Especially po kung sila po is plain housewife. Mas nakakapagod po sa bahay, sa totoo lang. We have the magic, greed, poison, murder pala, and ritual. Actually, this ritual done sa mga full moon. Okay. So, it's a confirmation na you are under spiritual attack nito mga nakaraan. But let us see kung yan ba is nag-heal na after this reading, no? After this deck. Pero dito is very clear na meron pong isang tao na talagang ganid or makasarili, sakim, no, na talagang ginagawa. Kasi we have the magic card here, the greed, the murder, and the spying, or some truth seeker na talagang parang willing or nag-i-investigate to, or monitoring, spying, no, na kung ano na ba ang nangyayari sa inyo. Kasi ang gusto nito talaga, lasunin kayo, patayin kayo, wasakin kayo, sabotahe kayo. Yung tipong hindi kayo magkakaroon ng healthy relationships sa isa't isa. Ganun po ang ginagawa niya. Or maybe, yung person mo dito is ginagawa niyang parang palabas is sakim, which is hindi naman. Mga tipong ganun. No, but ito is because of, there is some potion, no, na ginagawa. Okay? Para lang maging ganito yung behavior ng person mo, para magkaroon ng, or ito yung nagiging cause ng pag-aaway ninyo. Okay? So, I'll just keep this first. Pero, ano lang natin to as reference. Hindi ko muna siya ihahalo. Para mamaya, pagka kailangan po natin ng reference, ano natin. So, ask natin ngayon if there are some changes ba? Kailan ba to? Ano ba masasabi sa atin ng divine timing ni God, no? Or ano ba message dito ni God mismo sa inyo
Diyan sa mga pinagdaanan mo yan. Ano ba? Ano po ba ang dapat na antayin at the right time? God, from you, para po sa akin mga collective, please give them a message. Thank you. Oops, dalawa yan ha. Pero this is serve as a one card lang. Let go of it all for now. Stop rushing things. Yes, it's true, no? So, let go of it all for now. No? So, parang ano nyo yun, maging kalmado rin po kayo. Parang, kung meron man kayo mga goals sa buhay, hayaan nyo pong si God ang maghain. Hayaan nyo pong si God ang gumawa ng paraan kung kailan niya po ito'y pagkakaloob sa inyo. Huwag po tayong mamulit. No, huwag po tayong mangulit. As long as andito po tayo and andito po yung ano natin na parang mas maganda po yung prayers natin is magkaroon po tayo ng good health, maganda pagsasama, good energy, high energy, alisin po yung mga negativity, toxic na tao, okay na po yun. Bagay kontento na po muna tayo doon. Kasi next po nun, pagka maganda po yung energy ninyo, makakapagtrabaho kayo na maayos, nakikisalamuha kayo sa mga tao na maayos, makaka-receive po kayo ng mga blessings man from God. Hindi man po ganun kalalaki, pero at least nga po is continuous, di ba? Anything else? Thank you. Walang nagre-record. Oh, December. So what to expect? No? Especially this month of December, wala pa kayo dapat i-rush. Take your time. One at a time ang gawin. No, wag po tayo magmadali. Dahil alam ko, may darating kasi nyo talaga. So, earth signs is marami pong darating na blessings. Especially sa 2026. Okay, claim it guys. Claim it. Things will unfold as they are meant to. Actually, yes, no? Talagang pagka para sa'yo talaga. No, wag mo igiit. Pagka alam mo imposible, hindi kasi ganito yan eh. Parang hindi ko rin pwedeng sabihin sa inyo na pagka imposible parang wag nyo nang aruhin. Hindi eh. Kasi ako, danas ko eh. Na hindi ko naman akalain. No? Pero hindi naman ito yung hinihingi ko. Maliit na bagay lang yung hinihingi ko. Pero sobra po yung pinagkaloob sa akin. So, darating at darating po to at the right time. No? In divine's perfect timing, yun po yung antayin natin. Okay? And the bottom of the deck here is within a couple of days. No? So, ito po yung tatanungin natin sa mga cards. Kung ano po ba itong pwede natin expect ng month of December, this month, kung anong meron, and within a couple of days. So, let's see if in 2 days, 3 days, 4 days, mga ganyan, pero parang hindi sa rush na araw. So, ano ba yung dapat natin expect? No? Within or maybe in a couple of days. No? Ano ba ngayon? 14, so 15, 16, Monday, mga tipong gano'n. So, ano ba dapat na expect? Or within, siguro kahit next week, no? What to expect? Kasi month of December is here naman. No? So, what to expect? No? This month of December. Oops, dumikit. Ano ba ang meron ngayong December? Okay, so here, wow, Page of Cups. Ito yung pangalawa. Page of Pentacles. And the Eight of Cups. So parang no? Ang ganda actually. So, dito naman sa Page of Cups, Page of Pentacles, and the Eight of Cups, parang sinasabi dito, no, na kailangan mo nga para mas ma-develop mo or mas ma-enhance mo or para ma-achieve yung mga goals mo sa buhay ngayon or sa mga susunod pa na araw, is siyempre ang kailangan po dito talaga is sipag at syaga, determination as well, patience ng bonggang-bongga, no? Hindi po yung mag-aantay na lang po tayo. Parang kailangan po natin i-prove sa lahat kay God na deserve natin to, na deserve mo kung ano man yung meron ka ngayon. So, lahat man ng meron ka, lahat ng nawala sa'yo before, nagkaroon ka man ng matumal na negosyo,
andito yung nagka-problema ka, ultimo pamasahe mo pagpasok sa trabaho, parang hirap na hirap ka, yung mga ganyan. So, ito is lahat mapupunan na this time. Ang kailangan nyo lang po talaga dito sa Page of Pentacles is parang kailangan mo ng more sipag. More, be more productive para po mas alam mo yun, maging malawak yung field mo sa pagkakaroon ng pag-angat pa sa buhay. Yung mga tipong ganon. Anyway, ano ba yan? Okay, so ayusin lang po natin to dahil kukuha po ulit tayo ng another. But the bottom of the deck here is Two of Pentacles. So, ganun lang naman talaga, no? Kasi dito sa Eight of Cups, sinasabi dito na parang meron ka pang talagang ine-expect eh. Meron ka pa, lahat naman po tayo talaga may ine-expect pa tayo more than kung ano yung meron sa atin ngayon. Pero sabi nga dito, no, things will unfold as they are meant to. So, antayin po natin. Pag hindi pa po bumubukol ngayon, sabi hindi pa po ukol. No? So, antayin po natin bumukol yan sa tamang panahon. Okay? So, wag po tayong wag po tayo masyadong magmadali. And sometimes, parang kailangan mo ring lumabas sa lungga mo. No? Try to explore yung new scenery, new ambience, no? Parang kailangan mo rin mag-unwind somewhere na magbibigay sa'yo ng relaxation. Huwag kang monghe, mga ganun. No? So, huwag mo i-isolate yung sarili mo. And this is the Empress. So parang ito din yung harvest time mo, no? So, malamang sa malamang ngayon is andyan na yung nagbabalik na unti-unti kung ano nawala sa'yo noon. Material man yan, physical, spiritual, mental, emotional, financial. So, I know nanonotice mo na ngayon or nararamdaman mo na ngayon na nagkakaroon ka na ulit ng changes. Or maybe ito yung ikaw noon na parang naudlot or naputol because of those spiritual attacks na meron ka, na meron nag-i-spy sa'yo, na meron pumipigil sa'yo ng mga negatibong enerhiya, ng mga demonic entities na yan, yung mga evil eye na yan, na naging cause ng panghihina mo. But now is andito ngayon yung the Empress, which is as in andito yung mas magiging relax ka. And magiging maaliwalas na ulit yung paligid mo, magiging ang tawag doon, maliwanag, high energy, full of positivity, full of love, full of happiness, mga ganyan. So, yan na yung ma-experience mo ngayon because the Empress is here, no? You are surrounded with the flowers here, even yung palda mo dito, and you're holding some baby. Okay, so let's see, no? Kung kayo po is pagkakalooban ng mga babies next year, no? And we have the Queen of Wands. Alam nyo, isa rin yan. No? Sa Queen of Wands, dito sinasabi na kumbaga, pero meron po kayong mga self-doubts, no? Kung meron kayong mga tamang duda kayo sa mga sarili ninyo, tamang parang, alam nyo yung parang, ultimo sarili mo, wala kang bilin. No? Ultimo sarili mo, parang hindi mo pinaniniwalaan. Alisin nyo po yung, kailangan stay pretty, or parang make yourself more pretty, self-love, no? Self-care, para bumalik yung tinatawag na natin na self-confidence. Kailangan mag-dress up ka ng bonggang-bongga, kahit sa bahay ka, mag-gown ka, charot. Hindi, ibig ko sabihin, kailangan talaga ibalik mo yung self-confidence mo. Kailangan na embrace mo yung new energy na meron. This is the new beginning eh. No? Andito ka sa renewal stage. So, ang kailangan mo talaga dito is itayo mo yung sarili mo. Huwag mo hayaan na maapektuhan ka ng mga negatibong enerhiya, kapitbahay, pamilya, asawa, anak, no? Wag. Kasi pagka ninamnam mo yan, ikaw din na magsasuffer. So, kailangan mo i-adjust and surrender it all to God para makahinga ka, no? Ibuga mo yan. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Kasi kung hindi, sinasabi ko sa'yo, alam ko nararanasan nyo to na pag kayo po may sama ng loob, para kayo may sakit. Hinang-hina kayo. Ang hirap magtrabaho. Ang hirap magsalita. Yung mga, parang maalat na, halimbawa nagluluto ka, maalat na yan, pero pakiramdam mo, tabang ka. Pero yung kumakain, may sakit na sa UTI kasi sobrang alat na nung niluto mo. Yung mga tipong ganon. No? So, take care of yourself.
And we have the good luck charm. So, now, for me, this is my good luck charm. This one, my rosary, and the others are inside of my tops. So, ito are my lucky charms. Not only this, but also yung nasa bewang ko. Pag ginagamit ko lang po yun pagka nanggagamot ako. But most of the time, ito po talaga ang mga suot ko yung nasa katawan ko ngayon. This one protects me, heals me, loves me. Alam niyo po yun, and gives me a lot of energy. So, ito po yun. So, kung sa inyo po, for sure, kung meron po kayo mga like this, no, like, ito po kasi is made of dignum, no? This is a dignum wood, also this one. So, ito po, kaya ko po to in-embrace because of andito rin po ang Santissima Trinidad, which is the Holy Trinity na tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And tatlong persona naman po ito nasa harapan, no, na may AAA, no, basag, and yan, yung mata, no, mata ng Diyos. So, ito po is one of my talaga masasabi ko pong power. No? And ito po ang nagbibigay din sa akin, not only blessing or luck na tinatawag ng iba, but I called it as a blessing, not a luck or not swerte. It's a biyaya. No? So, hindi lang biyaya eh. Kasi as long as tayo po is protektado, walang karamdaman, makakagalaw po tayo para po sa ikauunlad ng buhay natin. Huwag po tayong umasa sa mga lucky charms na, ay, bibili ako niyan kasi yayaman ako dyan, magkakaroon ako niyan. Huwag ganun kasi sinamba mo na doon pera. Doon muna po tayo sa protection. Kasi po pag may protection tayo, may lakas tayo ng katawan, makakapagtrabaho po tayo. Kasi hindi naman po kayo makakapagtrabaho kung lalambot-lambot kayo eh. Diba? Kung lagi may masakit sa inyo, hindi makakapagtrabaho. At hindi nyo ma-reach or hindi nyo po makukuha yung gusto ninyo sa buhay. Kasi lahat po tayo dito, kailangan po natin pagtrabahuhan ng lahat. Hindi po natin pwedeng hingin. Hindi po pwedeng natin utangin. Kailangan po natin magbalat ng buto. Kung yung nga po mga pilay naputol ang paay. Nakikita nyo yan sa kalsada, nagtatrabaho What more? Yung kompleto. Diba? Parang mahiya naman tayo doon sa mga taong bulag, walang mata, pero ando nagkakakanta, kumikita. Nagbabalat ang buto. Pero yung iba po na kompleto ang katawan, may kamay, may paa, may bibig, may mata, may pandinig. Yung pa yung iba, mga inutil. No? Yung palaasa sa ibang tao. Na ang gusto is relax na lang. Hindi man ganun po tao. So, now, since this card is you, no, na meron po kayo mga ganito, you can cast a spell. But make sure, no, na yung kasabihin nyo po, no, na incantation or intention, no, for some, is make sure po na hindi lang po para sa inyo, na hindi lang kayo magbe-benefit. Make it as a whole, no, dami nyo na po yung iba. Kasi mas pagkakaloban po kayo ng mga ganyan, ng spirit ni God, kung halimbawa po ang intentions nyo is not only for you, and mas maganda nga po kung ang concern mo is para po sa iba, hindi po para sa inyo. Kasi, to be honest with you, ako po, meron man po ako nare-receive na blessings, yung tira, akin. Blessings sa akin is, kumbaga, yung ibigay ko po sa, yung pang needs, no, dito sa bahay, sa pamilya ko, ganun, so naibibigay ko po yun. Then, may tiraman at may nagustuhan po akong isang bagay, kailangan ko pong bilhin yun. Parang reward for myself. Yun na lang po yun. Pero huwag nyo na po i-priority yung sarili po ninyo. Mas i-priority nyo po, especially kung may mga kids na po kayo, sa kids nyo na po yan. Kung meron man po yung mga kamag-anak na nangangailangan po like seniors, like meron po mga karamdaman, no? Hindi naman sinasabing lahat ng mga incomes ninyo or kung ano man ang meron kayo is ipagkaloob nyo sa kanila. Balance pa rin po. No? Balance pa rin. Pero ito is some of my advice inyo kasi ito po is napagdaanan ko na nagkaroon po ng hindi ko ini-expect na blessing sa akin. No? Hindi man po ganun kalaki, pero ako po yung talagang tuwan-tuwa na hindi po ako namang problema na walang pambili ng bigas, walang mantika, yung mga tipong gano'n. Walang asin. Noong ultimo asin, pinoproblema ko, 2 piso, 3 piso ang binibili kong asin sa tindahan. At 5 piso pala.
And then minsan, oo, 2 piso. Yung nasa supot ng ice candy. Yung ganon. Bumibili ako ng 2. Ganon. So, ngayon po, ang ano ko, kilo-kilo na ang asin ko. Yan. So, alam niyo po, marami. Again, yung asin din po is wag na wag po kayo magpapawala niyan. No? Especially papasok po ang bagong taon. Hopefully, na makapagbigay po ako sa inyo ng some tips para po to banish all those negative entities or energies na meron po siya. Pero yung decluttering, kailangan nyo na po maglinis talaga. Start na kayo ngayon. Kailangan nyo na po maglinis, magpagpag ng bahay ninyo, mag-renovate or tipong parang kung ito yung ito yung dating pwesto na parang mabigat, try nyo i-shuffle, try nyo ilipat si TV sa ganito, try nyo si sofa is naka-face sa ganito, try nyo yung mga ganon. No, sa pagpasok po ng taon. Make sure lang po na alam nyo, mararamdaman nyo naman po dyan na magkakaroon kayo ng parang pagka nakita nyo po yung salas ninyo, living room ninyo, parang ay ang gaan, ay ang ganda, parang luwag-luwag. Ibig sabihin po nun, nagkaroon ng cleansing. No? Yung mga ganun po. So, yan. Haba na naman ang salita. May maiinit na naman yan. Baka may mag-bash na naman dyan. Naku, magbago na. Kinig na lang. Okay, so, ay, ang dami pala nito. Okay, so, anuhin natin. Arrange ko lang. Wow. Okay, so 7 of Pentacles, 3, 6, 9. Oh, sakto na pala. Okay, so, yan yung last 10 cards natin. For the 10 cards. 7 of Pentacles, see? So, ito na yung harvest time talaga. Alam ko meron tayo niyan sa ay, wala pala. So, iba pala yun. Sa ibang card pala yun. Okay, so dito yung sinasabi. Sa reading ko kanina. Hindi na-walk-in po kasi kanina. So, 7 of Pentacles here is sinasabi na kumbaga, totoo naman yan. No? So, what you reap is what you sow. No? So, kung ano man yung tinanim mo talaga, yun din ang ani mo. Pero, kung ano man yung hirap na ginawa mo ngayon o ginawa mo noon, mas matindi naman yung, alam mo yun, billion times yung aanihin mo. Ganon. So, hindi mo ini-expect na halimbawa, nagtanim ka, na ang alam mong tubo lang ng halaman din is gaganyan lang. Magtataka ka, bakit gumagapang? Diba? Ibig sabihin po nun, there's, ang tawag doon, a level up, no, ng buhay mo. Parang magkakaroon din ng upgrade yung buhay mo. Na hindi ka na dyan sa stuck situation na yan or parang nakakulong ka lang. But, pagka ganito nare-receive mo na to, no, itong 7 of Pentacles to. And for some of you, ito is a piece of advice. Meron naman po tayong mga indoor plants, no, na for protection. Maglagay po kayo sa bahay. Hindi ko po alam kung makikita nyo po yung entrance ko. Pero sa entrance ko po kasi is meron po talaga akong mga naka-separate po kasi. So, dito sa right side ko, ngayon, is andito po yung altar ko. Nandito po yung mga santo, insenso, ganyan. But on the left side, which is yung entrance kasi ng bahay ko, andun po yung mga abundance and prosperity. No? So, yun po yung pinaka-the best. Alam niyo po yun, para yung maging in and out ng mga tao, ng mga visitors ninyo, especially ngayon, is may season po tayo na darating, na papagpag. And, aalis sila ng bit-bit din nila or nalusaw na pagpasok. So, hindi sila para mag-iwan ng negatibong enerhiya dito sa bahay. Yung ganun po. Yun lang po maganda doon. So, yun, hopefully, ito rin yung gawin ninyo, no? Para po maging maayos. And kung halimbawa naman po na kayo po yung still, and talaga naman po expect din natin yan. Huwag po tayong mag-expect na parang pagka nag-decluttering na kayo, nag-cleansing na kayo, maganda na ulit ang flow. I mean, magiging smooth forever ang buhay ninyo. Na wala nang struggles, wala nang chaos, wala nang tribulations or what, no? Hindi. No? Pero, as long as nandito po nakikleanse kayo, nakikinig kayo sa mga sa words of God, nandito po yung nagpe-pray kayo religiously, sincerely, is magaan. Magaan lang po talaga ang pasok. And andito po yung nare-resolve nyo siya with the help of God din, with the help of your guides. No? So, yun lang po ang pinakamaganda. At least hindi po kayo dati na parang praning-praning na halos gusto mo nang uminom ng laso, gusto mo nang magtali sa leeg, mga tipong gano'n na gusto mo nang pasagasa sa ganito. May mga gano'n kasi.
Yun is kasi is ano na yan ng mga bulong na ng mga demonyo yun. Dahil nga sa sobrang sama ng loob. Dahil sa sobra ka nasaktan, naabusad na, anong tawag doon? Inabuso ka masyado, mga tipong gano'n. So, balance pa rin, ano? And always make sure na kayo nga po is grounded. No? And make sure din po na kayo po yung nakakapag, alam mo yun, bigyan nyo po rin po ng time yung sarili ninyo. Hindi po laging sila. Bigyan nyo rin po minsan. Minsan, okay? Minsan ang sarili ninyo. Okay? Kasi kayo po kasi more on focus po sa ibang tao kaysa sa sarili. So, love yourself pa rin. And we have the Seven of Wands. Seven of Wands. So, kumbaga dito sa Seven of Wands, no? Parang sinasabi dito na maraming nag-aano din sa'yo, parang maraming nag-underestimate, no? Pero dahil din sa pag-underestimate sa'yo, dahil dyan sa masyado mababa ang tingin sa'yo, tipong wala nang support, tapos nandito pa yung parang binababa ka pa. Parang, di ba, foul? Pero ito yung magtatayo sa'yo. Ito yung dapat take it as a challenge. Pero wag mong gawin, na, especially po to sa mga healers ngayon, especially po sa mga bago na manggagamot ngayon na nakikinig, or meron po kayong kakayanan na gusto nyo po i-develop, or meron na po sa inyo dito talaga ng gagamot na rin po. Wag nyo pong parang, huwag po kayo magtanim ng galit. Hayaan nyo sila. Trip nila yan eh. No, trip nila yan. Hayaan nyo sila. Yun sa'yo is mag-focus ka. Still, yun yung ipanalangin mo sa Panginoon na ilayo ka. Lusawin nyo po, Diyos Ama, yung mga gusto akong lamunin ng kadiliman. Bigyan nyo po ako ng liwanag para po sila'y masilaw sa akin at hindi po nila ako pasukin. Ganun po ang dasalin ninyo. Mas maganda po yun para po kayo is kalugdan at bigyan po kayo ng marami pa pong guides like archangels, no, spirit warriors na talagang sila na muna babanat. Kaya alam niyo po yung mga guides talagang kailangan niyo po silang pakainin din. No, like mga fruits, yan, especially fruits, no. Ako kasi po nasa mga altars ko actually is ang nilalagay ko, tinry ko po kasi ang apple and orange lang naman po nilalagay ko ng mga fruits sa kanila and more on candies. Mas nakikita ko po yung kinakain nila yung oranges. Apple, before, parang naumay sila sa apple. So, ngayon, actually, ang nakalagay ngayon is puro pongkan or orange, yun ang nakalagay. And kahit po 2 buwan na sila, hindi po sila nabubulok. Kasi yan po pagka na-expose po yan, makikita nyo na lang po yan. Paano nyo po malalaman kung yan po ay kinakain ng mga guides ninyo? Kumukulubot lang po siya. And nagiging malambot. No? Pero hindi po siya nabubulok. Wala po siyang stain. Like this. Ito po. Nakikita nyo ba siya? Malapitan. So, ito po is 2 weeks na po to. 2 weeks na po yan. Pero malinis pa rin po yan. Pero medyo, hindi, ano pa siya, matigas-tigas pa. So, hindi pa rin sila. Kasi nga po may mga candies din ako sa altar. So, and pagka may mga donation po sa akin or mga gift, yung mga clients ko ng mga pagkain, candies, ganyan. Like ito po, binigay po sa akin ito na galing Japan. Ito, so nasa kanila pa rin po. Hindi ko po nakakain. So, ito po is galing po to sa pasyente ko na galing Japan. So, meron po dito sa altar ko dito sa loob, meron dito sa altar sa labas. So, yan yung po yung mga basta sila muna po kakain, basta po may regalo sa akin ng pagkain, sila muna po kakain, yung tira akin, yung tira sa amin, yung ganun. Okay? So, ganun din po gawin niyo para po, hindi po kayo lubayan, no, ng mga guides niyo. Para alam nila po na kayo sila'y part of your family. Kailangan po kasi ganun. Appreciate niyo po lahat. Especially po kung nararamdaman niyo na, alam niyo po na mayroong mga in danger or parang, possible na magkaroon ng ganito pero nawawala because of sila po ang sumasagip, sila po ang humaharang, no? Sila po muna, kaya sila po yung durog na durog, sila po yung sugatan, kaya sila po yung dapat pakamahalin natin dahil sila po nagpoprotekta sa atin. Also, si God po yan na nagbigay o nag-atas sa kanila na tayo po ipantayan dito sa lupa.
Ganun po yan. Okay, so we have the Knight of Wands. So, minsan may katigasan din ng ulo mo. Ito yung alisin mo, earth sign. Yung katigasan ng ulo. Pag alam mo mali, mali. Kasi yun ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Though, andito yung mga whispers sa'yo na huwag mong gawin yan, pero yung sarili mo pa rin may umuudyok sa'yo. Yun ang iwasan mo. Na alam mong mali, na alam mong delikado, na alam mo yung kapapahamak mo, pero ginagawa mo pa rin. No? So, make sure na andito yung self-control din is pairalim mo. Okay? So, let's see. So, here, kuha na po tayo dito ng 5 decks, 5 cards. Then, bottom of the deck. What more, no, ang dapat mong i-expect ngayong year, 2026 Earth sign? Illness. Kaya careful ka, no? Kasi medyo, maybe because ito is colds, maybe because of dito sa atin sa Pilipinas ngayon is ang lamig, no? Or maybe nasa lugar ka na talagang palong-palo ang lamig. Pride. So, dito is parang, andito ka na eh, no? Pero wag naman masyadong mataas sa sarili, no? Wag ka masyadong, parang matuto kang magpakumbaba, no? Wag kang magmaldita, wag kang magsuplado, suplada, kasi kung gano'n. Still, yung asal ego mo, baba mo, no? Or hanggat maaari tawag doon, try to approach them in a very nice way lagi. Okay? Stop. So ano yung dapat natin i-stop? Ano po ba ito? Oh yes, better to stop talaga yung pagiging maldita o maldito ninyo, salbahe. Hindi ka naman salbahe, no? Maybe because of maybe andito yung uncomfortable ka ngayon dahil meron kang karamdaman or medyo irritable ka sa buhay, kaya andito yung parang meron kang mga mood swings, pero sabi dito is please stop. Okay, and yung mga stagnation mo this time actually is talagang ano na rin yan, tapos na din. Okay, meron pa tayo nakasilip dito. Okay, so actually, we have the protest in reverse kasi kanina. Protest in reverse, memories in reverse. Ito yung kailangan yung itapon din. And kailangan nyo rin itigil. Since nandito po yung stop card, so yung pag-iingay, pagiging skandaloso siguro, meron dito sa inyo. So, kailangan nyo po yung itapon. Or parang kalimutan nyo na po yan. Mas i-enhance nyo po dito yung mahabang pasensya. No, especially kung halimbawa mga nakaraan na. Pagka may mga nakaraan kayo, tapon nyo na po yan, sarado nyo na po yan, tapon nyo na sa baul nyo, ilibing nyo na po yan. Hindi na po kailangan kalkal na nakaraan. Kasi ito po yung nagiging cause ng pagtatalo. Okay? And after that, andito yung magkakaroon ka ng sakit. After that, magkakaroon ka ng ganitong issues. Andito yung pataasan na naman kayo ng ego, wala na namang usap-usap, mga ganun. So, yan yung medyo bitawan ninyo. Kasi kung hindi nyo po bibitawan itong mga ganito, na parang nananatili kayo, hinikip nyo yung mga nakaraan, na nagiging cause ng fights, no, is yung savings, no, na talaga. Pero this time, alam nyo, mas magkakaroon kayo ng time to save. Maybe magkakaroon kayo ng usapin na kailangan nyo mag-adjust ng ganito, kailangan ng ganito, para makapag-ipon. May mga ganun siguro kayo this time. Or kailangan talaga, no, hindi porke kumikita tayo, isa dito yung sige lang ng sige. Okay? But, ito hindi lang maganda, no? Parang for some of you is still, nandito yung some nightmares about or hindi nightmares parang ito is one of your fears. Or maybe intuition or kutob na there's still a third party involved sa inyo. No? But, andito naman yung talagang nagkaroon na kayo ng reconciliation. Nagkaayos na kayo nito. But still, andito yung agam-agam. Andito pa rin yung mga, parang you're still in doubt. No? Dito sa person mo. So, sa ganyan, again, alam ko mahirap to, but let go, let God. Ngayon, kung alam nyo po na parang nagkakaroon naman ng changes yan spiritually, like yun nga, sabi ko sa inyo, nagiging matabang, nagiging parang dirim-diri sa inyo, na naliligo naman kayo, na
ang bango-bango nyo naman, pero ang dating sa kanila, napakabaho ninyo. Yung mga ganon. So, there's something wrong dito sa person. No? So, for sure, may ano to. May love spell to. Okay? So, siguro kukuha na tayo dito ng masyado na mahaba ang ating reading. Kuha na tayo ng angel number. Ano ba ang angel number mo ngayon? Synchronicities. Kung nakakita po kayo madalas ng mga angel numbers, meaning kayo po is well-guided na mga angels. So, meron kayong mga guides sa mga angels talaga. That's parang pinaka-reminder nila sa inyo. Or ano yung dapat nyong gawin at gusto nilang mangyari sa iyo. Yan po ang silbi ng mga synchronicities like 111, ganyan, 666, 111. What is this? Actually, 666 is a wake-up call, no? Parang sinasabi dito na you need to raise your vibration. Or parang tanggalin mo yung negativity talaga and mag-focus ka dun sa sa mission mo or task mo. And angel 111, angel number 111 is andyan yung angels mo na talagang todo suporta sa'yo sa lahat or sa journey mo. Okay? And lalo na sa pagiging creative mo. Talagang keep on ano siya, oh. Naglalabas siya ng labas. Parang di siya na-shuffle, no? Labas siya ng labas. And the 222, no? So, balancing. Kailangan mo ng balance talaga. Okay? So, dyan na tayo sa top of the deck para nakikita nyo ito. Kailangan nyo lang po i-balance talaga. Yun din ang gusto nila. And the 15 is I am wise. So, eto, this year, kumbaga, ang dami nyo pong natutunan nitong year 2025 na for sure, hindi nyo na po yan dadali ng 2026. So, take it as a lesson. So, kailangan nyo pong ituwid or itama or mas, no? Galingan nyo pa po nitong year 2026. So, goodbye 2025. So, hello to 2026 na punong-puno po ng positive. Lahat positive. Positivity, and you have the 4, and that year is ito na yung year mo na magiging stable ka ng bonggang-bongga. Ganda, ha? Your hard work and perseverance make you dependable friend, partner, and colleague. So, lahat. No? So, andito yung even sa relationship ninyo, mas magiging maganda, magiging smooth, magiging lovable, mga tipong ganyan. Okay, and we have the 17, so you are independent. Okay, so the quality of work you can produce when you're going in at it alone is almost unbelievable. But you're independent, you are so ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus, and skill. So, alam mo yun, parang level up na to. Asa na ba yun? Yun. So, sa pagiging independent mo, nag-iisa ka man, pero andito yun talaga namang, kasi nga alam mo na nag-iisa ka. So, kailangan mo maging perfect sa mga gagawin mo. Kailangan maging, parang hindi maging questionable sa iba. No? Ganon. So, gawin mo yan. Mag-focus ka, mag-research ka, mas laliman mo yung panalangin sa Panginoon, no? Para po mas maging, what's this, powerful ka. Or yung strength is na andyan. No? Okay, so now is, let's see for the, ito na yung time for shuffle. 7-7! Ganda. I am brave. Yes, you need to be brave, no? So it is time to move on from the old patterns. Yes, kailangan talaga. Habits and fears. So alisin nyo na po yan. Mag-move forward po tayo and stay focused tayo. Stay positive tayo lagi. Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambitions. Yes, I told you, maganda po pasok tayo ng 2026. Claim po natin yan. Ting, 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 ting. Okay? Now is the time to be bold and brave. 3 cards lang po. Angels, please. 2-7. Your mind is wide open and you are tolerant, compassion toward all ways of life. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people. True. Whether your community, country, of the world at large. Parang alam niyo, wala kang pakialam. So you are too expressive.
parang wala kang pakundangan dito magsalita, wala ka rin pakundangan sa mga movements mo, sa mga ginagawa mo, as long as alam mo na yung sinasabi mo is para po sa kabubuti ng pangkalahatan. Na hindi, yun nga po sinasabi ko, na hindi ka makasarili dito. So, ang concern mo dito is para sa mga tao na nakapaligid sa'yo. So, ikatitino ng lahat. Hindi lang ng sarili mo, hindi lang ng pamilya, kundi ng lahat. And we have the abundance. I am abundant. No? So, as you focus on all the wonderful things that surround you, you're clearing the path for positive energy to flow into all areas of your life and creating a place for abundance. Yun. Kailangan talaga yung positivity, yung po yung i-embrace natin. Lagi tayong nakangiti, kahit po tayo bungal, bungi, or what. Lingiti lang, huwag laging salubungang kilay. No? So, try to laugh out loud. No? Para po talagang yung energy at mabingi. Alam niyo po yung pagkamasaya ang mga tao, alam niyo po biging-bingi ang mga taning na yan, mga kampunit na yan, binging-bingi yan. And gagawa na naman yan ng paraan para kayo umiyak, kayo magmukmok, kayo pumangit. No, pero but if you stay positive, na parang lagi mong i-disregard or parang i-ignore mo yung mga nangyayaring negative sa inyo. Parang, sige, dumaan ka. Problema ka lang. Yung mga tipong ganun. No, so, stay positive kasi 888 is with you. Actually, the 77 is enough. No? Kasi this is the number of God. And you are evolving, yes. So, andito yung talagang level up to the max. No, to the highest level ka talaga dito. Substantial change is in your future. Diba? So, embrace the change I need to overcome your insecurities and let go of your fears. Alisin mo takot mo. Sa lahat to. Be brave. Be bold. No fear. Kasi God is with you. No? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasi pag natatakot kayo, mas lalapitan kayo ng mga yan. Lalapitan kayo ng negative. Hanggang sa magpatong-patong, hanggang sa maansya kayo, hanggang sa mapraning kayo, mabaliw kayo, kaiisip, ganito, ganun. Hanggang sa magkakaroon kayo ng mga fears, doubts. Yan yung mga kalaban, insecurities. No? So, pagka alam mo may mali, tama mo. Pag may kailangan iwasan, iwas. Diba? Huwag na po natin dagdagan pa yung mga kasalanan natin na nagawa natin before. So, andito yung first summit ko, alam ko na talaga po hiningi po nakapatawaran yan. Yun po yung pinaka-the best. Huwag po tayo nakapatawaran sa araw-araw. Wala pong malinis na tao sa araw-araw na ginawa ng Diyos na tayo po ay malinis kinabukasan. Natatapos po yan bago po tayo matulog, for sure na nagawa po tayong pagkakasalan. Hindi man po ganun katindi, but still, it's a sin na kailangan po natin hindi nakapatawaran sa Kanya bago po tayo matulog. Para po sa umaga, maganda po yung energy natin. And pagigising sa umaga, ganun ulit. Nag-pray po ulit tayo para naman po sa ikalalakas po ng enerhiya natin at marami po tayong matulungan or marami po tayong magawa na maganda sa araw na yun. At iiwas po tayo sa mga tukso, no? At kapahamakan, no? Na ikagagalit din ng Panginoon. So, ganun po. Ako nga po nananalangin ng ganun, pero minsan talagang pagka inano ako ng mga anak ko, naririndi ko eh. No? Ang mga anak ko kasi talagang di pasaway eh. Ilan po ito, 5 to. No? Ewan ko di mag-rumble yung mga nyo dyan. No? So, yun po. No? So, this is your reading. Meron pa pala. Okay, so ito pa pala. So, congratulations kasi ang ganda naman po ng mga cards niyo. So, dito po, walang po tayo dito. This is answered by, kung ano man po yung mga kakatunungan ninyo. Ito po yung mga kasagutan ng angels ninyo. You need to trust. Trust the process. Trust everything. No? So, you have nothing to worry. No need to worry, mga darling. No need. Kasi nga, God is there for you. No? So, trust the process. Trust God. Have faith. Okay, so last card po, please. God, please give me a message, God. Thank you. Meditation brings answer. Actually, first reading pa lang natin yun yung sinasabi sa inyo na kailangan nyo mag-meditate. No, na through that meditation, isang po talaga lahat ng kasagutan sa inyong mga katanungan. No? And make sure lang po na before po tayo mag-meditate is keep on praying, no? And ask guidance na kayo po ay bigyan ng tamang mensahe from God, from universe, or from your ancestors, from your guides na divine, no?
So, make sure po na andito po yun. Keep on praying pa rin po tayo kasi nga po patapos na po itong taong to. Iwan po na natin lahat ng mga pangit na pangyayari nitong nakaraan. Though ito po is pagsubok para po sa year 2026 is mas maging bold and brave and full of power tayo sa year 2026. Okay? So that's your reading for today. And sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-book, andyan lang po, again, hanggang December 23 lang po tayo for booking. So ito po again is for earth signs. So later, I'll try the fire sign or air sign. No? Okay, so, ito pala. Nakala ko dito yung camera ko. Okay, so dito na po tayo sa ating healing. So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po sa inyo and God bless us all and love, peace and hope. Bye!